Yun po may mga kanilang klase, ano po, doon po kayo. At yun pong wala, salamat po sa mga narito. Okay. Pasensya na po uli. Pasuyo uli akong pakitayo pala kayo. Sorry po. At tunghayan po natin ang Hebreo chapter 7 verse 21 and 22. Okay, Hebreo. Okay, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, The Lord swear and will not repent. Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Verse 22. By so much was Jesus made, ito ating pag-aaralan, a surety of a better testament. Tagalogan nga natin. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Ang ating pag-uusapan, surety is Tagalog ay tagapanagot. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita sa tulong pagkilos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa akin, sa bawat maikinig, hindi lang dito sa loob, kundi sa mga nanonood. Purihin na yung pangalan, pamidalangin sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Tagapanagot. Hindi ito yung ginagawa sa mga magulang, yung tagapanagot. Mananagot ang tawag doon. Sa English po, tagapanagot. O, sa Tagalog. Para maintindihan po natin agad yung tagapanagot na yan o yung surety, bigyan ko ng halimbawa sa Genesis chapter 43 verse 9. Genesis chapter 43 verse 9. Ako ba ang aking sound? Ako ang mananagot sa kanya. Sa aking kamay, hahanapin mo siya. Kung hindi ko ibalik sa iyo at ibigay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sino nakakalala ng tagpong ito? Nagkaroon ng kagutom sa buong mundo. At ang sagana lamang ay ang lugar ng Ehipto. Tama? Sa pagkakataong yon, ang naging pangalawa sa pamumuno ay si Joseph. Na kung saan ay sinalbahin ang kanyang mga kapatid. Pero sabi niya, all things work together for good, na magtagal. Sa panahong yan, nagaganap na yung pangarap ni Joseph na napanaginip niya, ang kanyang mga kapatid ay luluhod, pati ang buwan at ang araw. Naalala niyo yung kanta? Yung kwentong yon, yung tagpong yon? Ngayon, para mangyari yon, ang ginawa ni Jacob, kayo ay hindi pumunta dito para, ni Joseph, para bumili. Spy kayo, mga spy kayo. Mahanghang kayo, mga spy kayo. Ano? Sabi niyan, sabi, hindi po kami spy. Pero hindi ko kayo pauwiin. Pero iiwanan ninyo ang inyong kapatid. Tama ba yun? Na si Benjamin. At pauwiin ko kayo. Yan, tama ba yung tagpong yan? Ano pa yung tagpong doon? Ngayon, bumalik. Ganito pala, ang sabi na kay Jacob, sa kanyang ama, kung hindi ko siya maibabalik sa iyo, ay ako ang sasagot. Kakarguhin ko ang lahat ng galit mo sa akin. Lahat ng inis mo, ako ang sasagot. Payagan mo lang kami bumalik sa Egypt. Naintindihan niyo ba yan? Pero nangyari nga ay, ano nga ba exact na tagpo doon? Nangyari ay, hindi pinayagan ni Joseph.
Kaya nagmakaawa ito, sabi, payagan niyo po dahil ako'y nakasalita sa aking ama na kung hindi ko siya ibabalik, ay ako ang mananagot. So binibigyan ko lang kayo ng halimbawa ng surety. Siya yung mananagot. Naintindihan niyo ba yun? Kumbaga, sa isang tao naghiraman, peramin mo siya, kung di siya makabayad, ako ang bahala. Naintindihan niyo ba yan? Kayo ba'y nakaranas ng ganon? Namagitan ka? Peramin mo siya hanggat kaya mo. At akong bahala, sagot ko siya. Yan ang ibig sabihin ng surety. Sagot ko siya. At ito ang ating pag-usapan, si Kristo yung tagapanagot. Naintindihan niyo ba yan? Parang garne, Ama, maraming kasalanan niya mga taong yan. Pero, Ama, sagot ko sila. Are you with me? Naintindihan niyo ba? Kaya mga kapatid, ang tunay na sasagot sa ating mga kasalanan, hindi si Maria. Amen? Hindi si Pedro. Hindi ang mga santo. Hindi ang relihiyon. Hindi ang binyag. Hindi ang bautismo. Si Kristo ang tagapanagot. Yan po ang ibig sabihin ng surety. Kaya nagagamit yan sa kapatid, nagagamit yan sa utangan, pero higit sa lahat, ginamit ni Kristo yan para sa kaligtasan natin. Naintindihan na ho ba? So, una, dahil si Kristo yung mananagot, actually sa verse 22, tingnan niyo po ang verse 22. Verse 22. Ay ganyan din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Noong lumang tipan, para pagtibayin ang kasiguraduhan, kaseryosohan at katotohanan ng tipan, sagot yan. Pinamamag-itanan niya ng dugo ng tupa, ng toro. Para patunayan na seryoso yung tipan, yung pangako, yung testament, pinamamag-itanan niya ng dugo. May papataying dugo. Ibig sabihin, ang magtitibay ng pangakong iyon ay seryoso dahil may namatay. May namagitan, may sumagot, dugo ng toro o ng tupa. Pero pagdating sa New Testament, si Kristo mismo, dugo niya mismo. Are you with me? Ibig sabihin, sa usaping ito, na tagapanagot, seryoso ito. Amen? Dahil para may pakita ang kaseryosohan at kawagasan ng pangako ng Diyos, pinagtibay ng dugo mismo ni Kristo. Ang dugo ay sagisag ng buhay. Sabi, life was in the blood. Kaya ang dugo ay buhay. Ngayon, nung sinabing dugo ni Kristo, ibig sabihin, ang nakatayo, ang sumagot mismo, ay dugo o buhay ni Kristo. Hindi buhay ni Maria. Hindi buhay ng Pope. Hindi buhay ng padre, hindi buhay ng pare, hindi buhay ng madre. Buhay mismo ni Kristo. Kaya si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Maliwanag mo ba? So, pag sinabing surety, tagapanagot, kumbaga, siya yung namamagitan, siya yung tumatayo, siya yung umaako. Sige, kuha lang ng kuha, sagot kita. Kumbaga sa tindahan, sige, kuha ka lang ng kuha, sagot kita. Are you with me? Amen? Ang sumagot, ang namagitan, ang sumalo ng ating pag-aaralan, walang iba kundi si Jesus. Una, Romans chapter 10 verse 4. Romans chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa makatuwid ng bawat sumasampalataya. Una, nais ko ibagi sa inyo, Christ, the surety of the law. Christ, the surety of the law. Ano ibig sabihin natin dyan? Yung 10 utos na kailanman ay hindi natin matupad-tupad, sinagot din yan
ni Jesus. Are you with me? Nakakalungkot yung mga kaibigan nating Sabadista. Napakatuso ng pangungusap, subtlety. Alam mo ba sinabi subtlety? Tuso, magulang. Magtuturo na ang kaligtasan ay by grace. Pero dapat kang sumunod lagi sa 10 utos. Hanggat hindi mo natutupad yan, hindi ka maliligtas. So, pronto lang nila yung grace. Pero sa totoo na, grace and works. Naintindihan nyo ba yan? Ngayon, ang punto ko, sabi nila, mahirap bang gawin ang 10 utos? Mahirap bang gawin yung huwag kang papatay? Mahirap bang gawin yung huwag kang mangangalo niya? Kaya sabi nila, ligtas ako dahil nasunod ko ang 10 utos. So sa kanila, ang pagtitibay, ligtas daw sila dahil hindi naman daw mahirap gawin ang 10 utos. Bakit pagagawin ni Kristo kung kaya mo? Ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus nagsalita sa kanyang beatitude. Inyong pakinggan, Sermon of the Mount. Magkahalo tayo ng doktrina dito. Sabi ni Kristo, ang sino man sa inyo na hindi humigit ang katwiran sa mga Pariseo at Eskriba, sa anumang paraan hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Nabasa niyo yan? Sino man sa inyo na hindi humigit ang katwiran sa Eskriba at Pariseo, sa anumang paraan, ibig sabihin, no way for you to go to heaven. Kung hindi kayo higit. Bakit? Ano ang batas? Ano ang bagtasin ng mga Pariseo at Eskriba? Sinusunod nila 10 utos. So, ibig sabihin ng Panginoon, kapag hindi humigit ang inyong katwiran diyan, hindi kayo pupunta ng langit. Ibig sabihin, yung sumusunod 10 utos, hindi pa langit. Pandalwa, pwedeng panglabas na susunod mo. Pero sabi ng Panginoon, doon din sa context na yun, ang sino mang tumingin sa babae na may mahalay na pag-iisip, nagkakasala ng pangalo niya. Alam niyo ba, ang pagsunod sa Diyos, hindi lang panglabas, paano yung utak mo? Paano yung utak mo? Pwedeng dinumero, hindi ka nagkakamali. Yung takbo ng utak mo na hindi kita ng tao, pero kita ng Diyos. Kaya kung kayo ay hindi higit ang katwiran sa Eskriba, yung mga Sabadista na yan, hindi kayo palangit. Bakit? Hindi naman nila kayang tuparin yan. Yung sabi, kadali lang. Sinong madali bang, mahirap bang tuparin yung wag mangalo niya? Yes, oo. Pwedeng wala kang akto. Yung utak mo. Yung utak mo. At saka ganito. Ang gusto ng Diyos sa pagsunod sa iyo, kung talagang pipilitin mo, not just for seconds. Dahil ang nahingi ng pagsunod dyan ay dapat ma-perfect mong gaya niyang perfect. Ibig sabihin, susundin mo yan habang buhay. Na walang mintes, sino may kaya? Pero salamat, Christ the surety of the law. Si Kristo ay tumupad pangloob at panglabas na walang mintis hanggang kamatayan. Kaya pagdating sa kautusan, sagot na tayo ni Jesus. Are you with me? Amen! Kaya hindi na tayo nagsasabat. Kaya linggo tayo. Amen! Tama ba? Kaya tayo nangangain ng pusit. Bawal yan sa Old Testament. Yung kakain ka na walang kaliskes. Sa Old Testament, bawal din ang baboy. Sa Hudyo. Ay, yung Hudyo nga hindi nakatupad, tayo pa ganang maghintil. Kaya mga kapatid, pag hindi mo naiintindihan yan, maguguyo ka ng mga yan. Isa sa pinanagutan ni Kristo, si Kristo na kinauuwian. Ano ibig sabihin? Tinupad niya yan para sa atin. Ibig sabihin, kung tayo mananampalataya kay Kristo, hindi na tayo hahatulan sa kautusan. Bakit? Natupad ko yan dahil ng pagtupad ni Kristo. Kaya pagdating ng 8 verse 1 ng Roma, tinan nyo, Roma 8 verse 1. Ngayon nga'y, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Bakit? Hoy, nagkasala ka. Hoy, nagkasala ka. Ang sabi ng batas, papatayin ang bawat lumulabag sa batas. Op. Natupad na yan. Di Kristo. Para sa akin. Ayun eh. Amen. Kaya nakakalungkot yung mga Sabadista hanggang hindi naiintindihan yan. Kung makapag-video ko kayo ng may
Are you with me? Ngayon, kung naintindihan niyo ba, baptist? Masaya ka na ba? Nawala ka ng hatol kung na kay Kristo. Bakit? Kaya mga kapatid, wag ka naman magpipilit ng ibang paniniwala. Dahil ang surety ay si Kristo, hindi si Maria. Hindi ang iglesia. Ang sasabihin ng iba, outside of the church, there is no salvation. Sino nagsasabi niyan? Katoliko at iglesia ni Kristo. Kapag hindi ka daw kaanib ng simbahan, hindi ka ligtas. Therefore, pinalalabas nila, ang surety ay simbahan. Pero hindi ganon. Maliwanag. Maliwanag. Gusto nyo ba na ikaw, pag namatay, ay palangit na hindi ka nahatulan pa impyerno? Sino ang managot? Sino ang tagapanagot? Ano ba kung bakit tayo binilang na makasalanan? Bago ko basahin ang chapter 4, verse 4 ng Galatia, basahin nyo ang Roma chapter 3, verse 19 o 20. Alin man doon, tingnan mo po natin. Naalaala ko lang utoy. Sino ba naandyan? Okay, ito. Ngayon, ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, ano yon? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Igagalang mo ang Sabat. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang mangangalunya. Etc. Marami yon. 10 yon. Lahat ng sinasabing yon, yan ay sinasabi sa nangasilalim ng kautusan. Upang matikom ang mga bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng ano yon, ng Diyos. Ano ibig sabihin? Matigil ang bibig. Wala ka nang itututol. Tayo lahat ay guilty. Beyond reasonable doubt. Sabi ng mga attorney. Tayo ay guilty. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng guilty? Sangkot. Involved. Ikaw mismo yon ang gumawa ng kasalanan. Alam niyo ba yung kasabihang hampas sa kabayo ay latay sa kalabaw? Hampas sa kabayo ay latay sa kalabaw. Halimbawa, sinasabihan ko si Makmak, ikaw ay lasinggero, ikaw ay babaero, pero nagre-react ay are. Ba't ka nagre-react? Kasi naman kausap ko, bakit? Guilty ka rin. Pag sinabing guilty, lahat ay gumawa ng kasalanan. Na ano ang nagtibay niyon? Bakit ay tikom ng bibig? Wala na may aangal. Verse 20. Verse 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang laman na aaring ganap sa pananiniya. Wala. Wala magiging matuwid. Bakit? Hindi mo kayang sundin ang kautusan. Sa Batista, kayang-kaya daw nila sa yabang. Pag sa sayayabang ka ng mga are, kung ang inyong katwiran ay hindi higit sa Pariseo at sa Eskriba, saan mo parang di kayo papasok ng langit? Bakit? Di naman nila natutupad yun. Sabi ni Pedro, inamin niya sa Acts 15, tayo nga binigyan ng 10 utos, di natin natupad. Bakit naman sila papipiliting sumunod, tayo nga hindi makasunod? Tama ba? Kaya pagdating sa kautusan, wala kang pag-asa pumunta ng langit. Bakit? Ano ba ang purpose ng kautusan? Sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun pala yun. Hindi ibinigay ang kautusan para mag-alis ng kasalanan. No! Para maglantad ng kasalanan. Hindi para mag-alis, kundi para mag-expose. Maliwanag mo ba? Ngayon, paano maalis? Hindi kautusan. Tinupad ni Kristo ang kautusan. Kaya, sino ngayon ang tagapanagot? Sino ngayon ang surety pagdating sa kautusan? Walang sino man kundi si Jesus. Bakit? Walang nakatupad niyan kundi si Jesus lang. Kaya nga si Kristo ay walang kasalanan. Ibig sabihin, wala siyang nalabag. Bakit tayo makasalanan? Manlalabag tayo. Maliwanag mo ba? Kaya pagdating ng Galatia chapter 4, verse 4. Galatia chapter 4, verse 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak
na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bakit? Pagdating ng verse 5. Pagod agad ako eh. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Kaya pala siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang magawa niyang sakdal ng kautusan at para tayo mahango sa kasalanan natin sa paglabag sa mga 10 utos. Ngayon, tinupad na niya ito, siyang sumagot. Eloy, sagot na kita 10 utos. Kayo ba, sagot na ni Kristo 10 utos? Kayo ba? Oh. Ngayon, tayo ay tinaguriang makasalanan dahil ng 10 utos. At in-expose lalo tayo makasalanan dahil 10 utos. Pero bakit ka pahatulan kung natupad mo na dahil kay Kristo? Naintindihan mo ba? Pero sa Batista, tutupa rin daw nila. Pero sa atin, tinupad ni Kristo. Para sa atin. Yun ang klaro. At yun ang totoo. Amen. Praise the Lord. Klaro. Dahil masasalubong nyo yung mga yan. May ingay sa area mga yan. Absuelto na ako sa kautusan. Actually, mga kapatid, pag pinag-aralan yung buong kautusan, meron tinatawag na moral at ceremonial. Kaya merong 613 laws given to the Jews. 613, yung 10 pahirapan. Kaya pag sa asbag ng mga yan, sa asbag, at tayo inalis na lamang doon sa 601, ang nananatili na lang ay 603, ang naniniwala, ang natitira lang ay 10. In fact, ang kautusan binigay hindi sa hintil, sa Hudyo. Yung Hudyo nga hindi makatupad tayo pag. Ang atin ay conscience. Klaro. So salamat, ako'y palangit dahil hindi na ako itinuturing ng Diyos na makasalanan. Bakit? Hindi na ako manunuway. Bakit hindi na ako manunuway? Wala na ako sa ilalim ng kautusan. Bakit wala na ako sa ilalim ng kautusan? Hinango na ako ni Kristo. Paano ko hinango? Tinupad niya yan. Siya ang sumagot. Siya yung aking surety. Kaya hindi na ako takot humarap sa hukuman. In fact, hindi na nga tayo haharap doon. Ibang hukuman ang ating haharapin. Yung Bema of Christ, not great white throne. Okay, number 2. Naintindihan? Not only Christ, the surety of the law, but also Christ is the surety of the laws. Ano bang lahat ng makasalanan? Lahat ng makasalanan sa pagsuway sa 10 utos ay napahamak. Are you with me? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan tinutukoy dito ay hindi lang kamatayang physical. Higit sa lahat ay yung ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. Are you with me? Pero mga kapatid, nang tayo sagutin ni Kristo sa kautusan, sinagot na rin tayo ni Kristo sa kapahamakan. Amen? Tingnan niyo po. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kaya wag na wag kayong malilito na ang surety ng sumagot, na ang umako ng kautusan at ng kapahamakan ay walang iba kundi si Jesus lang. Ulitin ko, si Jesus lang. Bukod ba sa salitang si Jesus lang, may iba pa? Wala na. Pero sa totoo na, magmalay lang kayo, sa rami ng relihiyong nakapaligid, sa kanila, hindi sapat si Jesus. Kaya dito ako naniniwala. Amen. Ay, kung hindi ka daw binyagan, kung hindi ka daw magpapakabuti, walang mabuti, wala kahit isa. Ano pa ang mabuti? Diyos lamang. Kung kayo nanonood ng aking tuwing umaga, naiintindihan niyo na ibig ko sabihin.
Amen? Basa. Pakibasa nga, tulungan niyo ako nang matulungan din niyo sarili. Basa. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Si Kristo walang kasalanan. Pero bakit siya pinarusahan ng Ama? At kinalugdan pa. Hindi lang pinarusahan, natuwa pa ang Amang parusahan siya. Bakit? Natupad ni Kristo ang lahat. Alam mo siya, doon sa kamatayan, para siyang kordero na pinapatay na walang kaimik-imik. Talaga hanggang dulo ng pagtitis na sa krus ng Kalbaryo, hindi nag-alma ang Panginoon, hindi nagmaktol. Pwedeng panglabas. Maging sa loob, masaya niyang ginawa ang kalooban ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Pero bakit siya pinatay? Dahil sinagot niya ang iyo't aking kasalanan. Siya nga yung umako. Siya nga yung surety. Amen? Yung pagtupad niya ay ibinilang sa atin. Yung pagsuway naman natin, ibinilang sa Kanya. What a substitution. Are you with me? Kaya mga kapatid, hindi lang si Kristo yung nagpakatuwid, hindi sa Kanya sarili, kundi para sa atin. Dahil si Kristo sadya naman walang kasalanan. Napatunayan ni Pilato, pati ng kanyang asawang si Pinggan. Di ka? Wala talagang kasalanan si Kristo. Inosente talaga si Kristo. Pero siya nagpakatuwid, hindi para sa Kanya. Bakit? Wala namang problema sa Kanya. Siya nagpakatuwid para maibigay sa atin. Pero bakit siya pinarusahan? Dahil ibinigay naman natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ito ang nangyari. Siya yung surety of the law, and then siya din ang surety of the laws. Sagot ko ang lahat mong mga kasalanan, kaya hindi ka na parurusahan. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Siya yung sagot sa mga nawawala. Are you with me? Ulitin ko, kung siya, di hindi si Maria. Kung siya, di hindi si Soriano. Kung siya, lalong hindi si Kibuloy. Kung siya, si Jesus yun. Maliwanag. Magaling yung maliwanag kaysa maliwanag. Tama ba? Klaro ho ba? Ngayon kung ikaw ay na kay Jesus, tumulog ka ng tiwasay, bangungutin ka man, palangit ka. Bakit? May sumagot na sa iyo. Man, the only surety of the law and of the laws is no other than but the Lord. Amen. Masarap? Masarap eh. Nag-i-enjoy ako niyan eh. Kasarap ng doktrina. Pag naman ito hindi nyo pa naiintindihan, ay problema mo na. Pwede namang naiintindihan, ang tanong, natatanggap ba? Tingnan pa natin ang talata. Isaiah, ito medyo, verse 1 hanggang 6, ating tiyagain. Isaiah 53 verse 1-6, ito yung propesya tungkol sa suffering ni Jesus Christ. Ang sabi, sinong naniwala sa aming balita? At kaya nahayag ang bisig ng Panginoon, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, o pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahang mananais tayo sa Kanya. Bakit naging gano'n ng Panginoon? Sa gwapo ng Panginoon, sa kinis ng Panginoon, kaya nga walang kapintasan. Hindi ka pwedeng maging sardote, hindi ka pwedeng maging kordero ng Diyos kung ikimay kapintasan. Pero bakit ang Panginoon naging mukhang walang mananasa? Kasi dinalangan niya ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, wala kang dating sa Diyos. Magpakaigi-igi mo na. Mag-make up ka na, pati gamitin mo yung make up sa patay. Wala kang dating sa Panginoon. Dahil si Kristo nang buhatin, dalhin ang ating kasalanan, walang mananasa si Kristo. Kaya huwag ka nang pakyot. Ang kailangan may magsisi. At manampalataya. Wala kang sasampalatayan kundi si Jesus. Ngayon, verse 3. Tingnan niyo po. Siya hinamak at inakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kailang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin pinaghalagahan.
Hinamak siya, pati ng ama, hindi pinagpahalagahan. Sa totoo na, hanggat hindi ka ligtas, hamak si Jesus sa'yo. Verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Sinagot tayo ni Jesus. Are you with me? At dinala ang ating mga kapanglawan. Kala mo si Kristo walang kalungkutan na lungkot. Amen? Walang karamdaman ay namatay. Gayon may ating ipinilagay siya na hinampas. Ito pa malupit. Pag hindi ligtas, alay, siya may kasalanan kaya pinatay ng Diyos. Hindi nila alam, sinagot niya. Surety, not only of the law, but also of the lost. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yan? Ay kung naintindihan niyo, masaya na kayo dapat. Alam mo yung taong may pigsa? Ay, sorry to say that. Meron tayo nagkapigsa dito ngayon eh. Dati. Hanggat hindi nasabog yan. What a world. Para kang pasan ko ang daigdig. Sino karanas doon? Amin na kayo. Hindi naman kayo sisipsipin. Digat hanggat nagaantak yon pag sa bigat. Are you with me? Kaya kung ikaw talagang sinagot ni Jesus, huwag ka na mag-antak. Huwag ka nang guilty. Maglingkod ka na lang at magalak. Kung talagang ikinananampalataya. Bakit? Hindi ka na susumbatan. Hindi ka na hahatulan. Ang malupit pa niyan, alam niyo ba, basahin niyo po ang mga pangako ng Diyos sa Genesis hanggang Deuteronomy, maging sa Old Testament, lahat na makakasunod sa Diyos ng sakdal, grabing pagpapala ang nakabuntot. Kaya mga kapatid, grabing pagpapala ang nakabuntot nung matupad natin ang kautusan dahil ni Jesus. Kaya tayo tagapagmana ng Diyos. Amen? Grabing mga pagpapala na ikaw ay ariing ganap ng Diyos dahil sa pagtupad ni Kristo. Grabe yung mga nakabuntot. Kaya lahat ng mga pangako na ibinigay ng Diyos sa mga sumunod ng kautusan, yun ay sa kanila na mga sumunod doon. Pero hindi natin kaya nasunod. Pero si Jesus sumunod sa atin. Amen. Klaro pa ho ba? Klaro ho ba? Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinilagay. Okay, verse 5. Verse 5. Ngunit siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa magitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse 6. Tayong lahat, na gaya ng mga tupay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Sino nananampalataya kay Jesus? Kaya ba nananampalataya kay Jesus? Una, hahatulan pa ba kayo? Hahatulan pa ba kayo? Bakit ikinukulong ang nakapatay? Bakit ikukulong ng habang buhay? Kasi nakapatay. Bakit ikukulong ang mangangalo niya? Kasi nangalo niya. Bakit parurusahan ang makasalanan? Kasi nagkasala. Ba't ngayon hindi ka napaparusahan ayon sa batas? Sinagot na niya. Di ako pala yung mangangalon niya na, ako'y sagot na eh. Hindi yun ang matinong tugon ng mga taong pinatawad. Bintang lang yan sa atin. Kayo pala yung mga tiyak ng palangit, hindi kayo pala kahit mangalon niya, hindi kayo pala kahit pumatay. Sino may sabi sa iyo? Tama ba? Ba't pag ikaw, binigyan ka ng scholarship ng mayor, papatay mo ba mayor? Hindi ganyan ang matino. Kayo ang wala sa katinuan. Bintang niyang sa inyo. Tama. Ang tunay na kinawaan, magpapasalamat sa naawa sa Kanya. Alam mo bakit tayo nasimba? Hindi para bayaran ng Diyos, kundi para pasalamatan ng Diyos. Bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering? Hindi para pamukhaan ng Diyos,
kundi para pasalamatan ng Diyos. Amen? Bakit? Sinagot niya tayo. Sinagot niya tayo Sinagot sa kautusan, sinagot sa kapahamakan. Maliwanag mo ba? Okay. Huhustuhin ko na yung tatlo. Number 3, hindi ko na mabasahin isang talata. Not only Christ, the surety of the law, Christ, the surety of the laws, but finally, Christ, the surety of the led shadow. Para maintindihan yung ibig ko sabihin, basahin po natin ang 10 verses 1 hanggang 5. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Alam niyo ba ang kautusan? Yan pala'y anino lang. Ano ba ibig sabihin ng anino? Ang tatay at si Parsibal magkadaes. Kita ko ang anino doon sa sahig. Tama? Alin ang tunay? Anino o yung inaaninuhan? So yung palang ginagawa sa Old Testament, para matakloban ang iyong mga kasalanan, papatay ka ng toro, walang kapintasan, papatay ka ng tupang, walang kapintasan. Yun pala'y anino lang. Ang tinutok mo pala talaga na yun ay si Kristo. Are you with me? Bakit mo pagagamitin ng anino kung naandyan na yung totoo? Amen? Ay, ba't pa ako maghahandog ng tupay? Kuting ngay wala. Alam mo kung totoo, tayo istrikto, panatiko sa kautusan. Aba, ay mag-araw-araw kayo magtupa. Totoong kami hindi daw nagkakasala. Napakadaling sundin ng 10 utos. Video okay kantahan lang iba na ang kanta mo. Yung pag 10 utos. Pagsisinungaling ka ng mga yan. Nakapanood ako ng isang debate, namutla sa Batista Klaro? Klaro? Kaya mga kapatid, wala na tayo sa Old Testament. Mga prinsipyo lang kinukuha natin doon. Amen? Aanhin pa ang linte kung tanghaling tapat ang liwanag ng araw. Si Kristo nagkatawang tao na at nabayubay na sa krus ng Kalbaryo. Bakit pa magbabayad na yung kasalanan sa magitan ng tupa? Tapos na yan. Tapos na yan. Anino na lang yun. Anino lang yun. Pero ang talagang tinutok mo na yun, ang kinakatawan na yun, ay yung darating na Misayas. Na siya yung tunay na kordero na tinitipuhan lang ng Old Testament. Pero siya talaga yung totoo. Kung ang tupa noon, hindi naman talaga nag-aalis nagtataklob lang. Pero si Kristo hindi lang nagtataklob, nag-aalis ng kasalanan. Kaya hindi na tayo guilty. Kaya hindi na tayo lost. Why? Natupad na yung totoo. Wala na tayo sa anino. Ay, ewan kayo. Kayo masaya sa anino nyo. Tapos na yun. Kaya nga naganap na, tetelestai, it is finished. Tapos na. Ang kailangan na lang talaga natin si Jesus. Sapagkat ang kautusan na may isang anino na mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Hindi yan ang tunay. Anino nga lang Kailan pa man di maaari magpasakdal. Wala naman talagang pinasakdal ng Old Testament. Sila ay looking forward to the cross, while tayo ay looking backward. Ang sentro ng kaganapan ay yung naganap sa krus ng Kalbaryo. Iisa ang kaligtasan ng Old Testament at ng New Testament. Laging nakatingin kay Jesus. Bakit? Si Kristo lang talaga ang surety. Amen? Ngayon, kung saan nakatingin, hindi ka maliligtas. At sinabi ni Jesus, ako lang ang surety. So, hindi siya yung isa lang sa titingnan. Hindi siya isa sa mga titingnan. Siya lang talaga ang titingnan. Klaro! Ngayon, kung klaro, check mo na ba na ikipalangit pag namatay? Ba't hindi ka tiyak? Therefore, klaro lang sa iyo, pero hindi ka nagtitiwala.
ang hinihingi ng Diyos sa pinapangaral natin kay Jesus. Huwag mo lang maunawaan, kundi iyong sampalatayanan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, the surety, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay wag nang mapahamak dahil sa kasalanan sa kautusan. Amen? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klaro. Ako, tiyak kung ako'y palangit pag namatay. Bakit? May sumagot sa akin. Sino sumagot? Si Jesus. Siya lang ba? Ay, oo naman. Tama? Ay kayo? Ba't ka ako'y nasagot, kayo hindi? Sinagot na ba kayo, kaya hindi kayo makasagot? Amen? Kung kayo sinagot na, ay kayo makakasagot. Pastor, hindi ko alam eh. Ay, ang iyong asikasuhin kung nagtitiwala ka talaga kay Jesus. Ito naman ang simple kong pa-illustrasyon sa inyo. Ba't kayo nakakaupo sa upuan nyo? Ibig sabihin, tiwala ka sa upuan mo. Upuan mo, pinagtitiwalaan mo, tapos si Kristo na mananagot, tagapanagot, di ka makapagtiwala. Eh, di ano ang Panginoon? Mas magaling pa ang silya. Abay, nakakaupo ka ng lagay na lagay eh. Tapos kay Kristo, hindi ka mapalagay. Ako kaya nga ililigtas ni Kristo. Ako kaya nga napatawad ni Kristo. Huwag mong pag-alinlanganan si Jesus. Amen? Amen. Basahin tuloy natin. Verse, nasaan ako ng pagbabasa? Verse 2. Maga pa. Sa ibang paraan na hindi kaya baga nagsipagslikat sila ng paghandog, o nga naman. Amen. Ibig sabihin, kung ang paraan ng Diyos talaga ay yung inaananyuhan, ay paano yung hindi lagi nakakapaghandog? Tama? Amen. Pero salamat si Kristo, minsang inihandog at ito'y magpakailanman. Tama? Oh! Amen! Kasi baka kayo wala na may handog susunod. Saklaw ni Jesus ang lahat ng handog. Kaya siya inihandog minsan at magpakailanman. Dahil bakit? Tiyak yung mga Hudyo, napapaliban. Baptist din sila eh. Paliban-liban. Sapagkat ang mga nagsisasamba, yamang nalinis ng minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Oo nga. Kung hindi sapat yung inaaniniwan, dapat sila'y panatag na. Pero hindi nga eh. Ang sasapat si Kristo, siya talagang tagapagnugot. Siya talaga ang tunay na surety, hindi yung mga tupa. Anino lang yun. Amen. Verse 3. Ngunit sa mga hain, yaon ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Taon-taon yun. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay nakapag-aalis ng mga kasalanan, hindi pala nakakapag-aalis, nagtataklob laang. Pero si Kristo yung kordero nag-aalis. Verse 6. Verse 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Hindi talaga ng Panginoon ibig yun, kasi anino lang yun. Isang katawan na inihanda. Ituloy na nga natin, maga pa naman, verse 6. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan na hindi ka nalugod, patungkol sa kasalanan yun ha. Walang kapintasang toro, walang kapintasang kalapatek, tupa. Pero hindi mo pala talaga ibig ng Diyos yun. Hindi naman talagang pumupuno. Bakit? Anino nga lang yun. Pero ang Diyos ay naghanda ng katawan na siyang tunay na kaganapan ng tinitipuhan. Maliwanag pa ho ba nga ang pinagsasabi? Nang magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Si Jesus yun. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Verse 8. Sa taas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga haing patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan, mga bagay na ihahandog ayon sa kautusan, na anino lang. Saka sinabi niya, narito,
ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis na niya ang una. Wala na tayo sa dati. Kaya mga sabatista, huwag na kayong mangarap. Huwag na kayong assuming. Wala na tayo sa dati. Anino lang yan. Tama. Upang maitatag ang ikalawa. Verse 10. Doon sa katawang yon na inihandog, na si Kristo ang gumawa, na inaananyuhan, na siya yung katuparan. Sa kaloobang iyon, tayo pinapaging banal. Sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo. Nano, hindi taon-taon, hindi maya-maya. Ano ba ibig sabihin ng misa? Maya't maya'y inihahandog si Kristo. Bakit? Ang ubas, dugo daw ni Kristo. Ang tinapay, katawan at buto daw ni Kristo. Kaya sila'y misa ng misa. Pero si Kristo, nung mamatay, walang part 2. Inaalaala na lang, hindi iniaaktwal uli. Simbolo na lang ang tinapay, hindi aktwal na dugo at buto. Yung ubas. Amen! Mamaya, may banal na hapunan tayo. So, sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo. Nano, gano'ng katagal? Minsan. At magpakailanman. So, ibig sabihin, siya yung sumagot ng inaaninuhan. Yung inilagay na inaaninuhan. Siya na yung katuparan na yun. Siya na yung esensya na yun. Siya na yung katotohanan nun. Kaya mga kapatid, wala na tayong turo-turo. Wala na tayong tupa-tupa. Pati nga yung tabernakulo, ang tunay tabernakulo yung langit. Si Kristo yung handog, si Kristo yung priest, ang langit ang lugar, kaya tayo diretsong langit pag tayo namatay, dahil lang handog na yan. Sinagot niya yung mga inaaninuhan. Bakit? Siya yung tunay na handog. Ganong kahaba yan? Ganong kasapat yan? Ganong kasapat yan? Ano ba ibig sabihin yung sapat? Wala nang kulang. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus, wala nang hahanapin pa. Husto na yan. Sapat na yan. Kaya pag nanampalataya kay Jesus, wala nang kulang. Nasagot niya ang kautusan. Nasagot niya ang kapahamakan. Nasagot na niya yung inaaninuhan. Siya na yung katuparan. Amen. Alam ko, wala na kang hahanapin pa kay Jesus. We are complete in Christ. Okay, tuloy natin. Verse 11. May time pa. At katotohanan ang bawat sardote na araw-araw ay nangangasiwa na patayo, pero si Kristo nung umakyat sa langit nakaupo. Bakit? Tapos na eh. Pag ikaw ay nasa tabernakulo at nakatayo pa, ibig sabihin ang dami mo pang gagawin. Mangangasiwa ka pa. Pero nung si Kristo ay umakyat sa langit, siya'y nakaupo. Bakit? Wala na siyang iintindihin. Tapos na eh. Natapos na niya ang kaligtasan. Are you with me? Nasagot na niya tayo. Kaya magalak tayo. Tayo ay naglilingkod para magpasalamat, hindi para trabahuhin. Tapos na. Basahin niyo po ang New Testament. Si Kristo na umakyat sa luklukan ng Ama, nakaupo. Minsan lang siyang tumayo nung makita si Stephen. Natuwa siya sa buhay ni Stephen. Pero siya hindi tumayo para magtrabaho. Siya natuwa lang kay Stephen. Pero siya nakaupo na sa kanan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Siya yung saserdoting wala nang aasikasuhin. Naasikaso na niya nang siya nasa lupa pa. Klaro? Yung iba parang hindi klaro eh. Sino pa ang gusto niyo mapakinggan? Kulang ba? Ikaw kaya mag-aaral nito? Amen. Ay yabang-yabang, parang hindi makinig ng ayos. Bakit? Kaya bang kalkalin yan? Amen? Amen. If I were you, believe and enjoy the message. Are you with me? Tama ba? Sa totoo lang, din nyo tumalilimot. Pag nakaharap nyo yung mga kulto, iwan ko lang kung ano nyo sasabihin. If I were you, prepare yourself the way you listen attentively. Hindi biro yung mga yan. Hindi biro. Kaya ako'y nakikinig sa mga yan para sa inyo.
Are you with me? Para ipagtanggol ko rin kayo kung makakasalubong yung mga yan. Ngayon, kung di ka naikinig, problema mo na yun. Hindi ko na yung problema. Are you with me? Ang sarap sana makakasalubong mo minsan ng isa dyan na maintindihan mo. Hindi ako nakinig ng ayos. Sana may nasabi ako. Yun nga, problema mo eh. Amen? Alam mo kung bakit kayo lungkuyin? Hindi ka handa. Pinaghahandaan maging paikinig ng salita ng Diyos. Verse 12. Andiyan pa ba kayo? Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain, hindi taon-taon, patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo, hindi tumayo sa kanan ng Diyos. Verse 13, buhat noon, naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Ay mga kapatid, inaantay nila ng Panginoong Sus. Yung rapture, kukunin ng kanyang mga anak, at siya'y bababa para maging hari. Bakit? Tapos na ang kanyang pagiging priest. Pag sinabing Messiah, anointed one, as prophet, priest, and king. Tapos na ang pagiging prophet niya, yung earthly ministry of Christ. Ngayon siya ay nasa priestly ministry sa langit na mamagitan sa atin. Pagkatapos niya, habang siya nakaupo, babalik siya para maghari sa loob ng 1,000 taon. Are you with me? Alam niyo ba yan? Kaya makinig kayo, ang sarap niyan. Buhat noon, again, verse 14, last verse. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal. Pag sinabing sakdal, walang kulang. Ang malupit pa niyon, hindi lang sakdal, magpakailanman. Walang kulang. Sakdal na, magpakailanman. Hindi, ay paano bukas, pastor? Dito ako magtatapos. Lagi ko naman pinapaalala ito sa inyo para maintindihan niyo yan. Lagi ko ini-illustration at ulitin ko lang ulit para sa kapakanan natin pag-aaral. Si Jimuel, pinaaral ko. Ngayon ay grade 5 na. Wala yung tanong-tanong. Ang alam lang humingi ng baon. Tama? Pero pag nakapagtapos siya ng high school, tutungtong sa college, pero wala akong balak. Ang gusto ko tumungtong siya sa Bible school. Hindi ko siya iminumulat sa college sa school. Iminumulat ko na siya na gusto ko sa Bible school ka. Mag-aral. Ngayon, halimbawa college, dumating yung panahon na siya magtanong, Dade, ang kukunin ko'y attorney, pag-attorney. Ang mahal niyan. O chemistry, ang mahal niyan. Kaya mo ba yan? Ano pag ang sagot kay Utoy? Ang budget ko sa iyo ay nung nililigawan ko pa ang iyong ina. Hanggang sa ikaw ay magkaapo. Oh, problemahin pa ba ni Jimuel yung kanyang pagka-college? Kung sagot ko na yung kanyang pagkakaapo. Amen? Bakit mo totoong problemahin yung mga pagkakamali mo pa? Ay sagot na yan. Yung nakaraan, ngayon at darating. Naintindihan niyo ba yan? Saklaw yon ng minsan at magpakailanmang sakripisyo ni Kristo. Kaya, pinapasakdal, minsan at magpakailanman. Naintindihan niyo ba yan? Aba, mahirap hilahin yung magpakailanman. Walang dulo yan. Pare kay kumubla ng papagayong tansi, hindi natapos ang dulo. Ang pagpapatawad ng Diyos, walang dulo. Yan kung na kay Kristo ka. Pero mali yung bintang sa atin. Di ako yung magkakasala, yung pala naman napatawad na. Alam mo kapatid, dito tayo, huli pa, para maintindihan nyo. Gusto ka hindi bitin Nakita ba kayo ng kobra? Huwag kayong tumingin sa akin. Sa iyo na sarili ka tumingin. Nakita kayo ng kobra. Shhh! Huwag pala kayong lalapit sa kobra pag kahit hindi ka matuklaw, pag malapit ka, bulag ang mata mo dahil nasinga na ng kamandag. Ngayon, nakakita ka ng kobra. Ano mangyayari sa'yo pag nakagat ka? Lalo yung kobrang Afrika. Hindi daw natagal ng minuto, patay ang nakagat sa tindi ng kamandag. Pag nakagat ka ng kobra, ano mangyayari sa'yo? Ngayon, hindi mo alam.
Yung palang kobra yun, kaya nakalpas, inalsa na ng kamandag. Naintindihan nyo ba yan? Nakagat ka ng kobra na hindi mo alam na wala na palang kamandag. Ano mangyayari sa'yo? Matatakot ka lang. Pero hindi ka na mamamatay. Ganyan dapat ang kasalanan. Matakot ka na lang, pero hindi ka mamamatay. Bakit? Kung baga sa ahas, natanggal na ang kamandag, wala nang bisa para ikiparusahan. Are you with me? Sinipsip na ng katawan ni Kristo ang kamandag ng kasalanan. Are you with me? Bakit malungkot ka pa? Bakit hindi ka pa sisigla? Bakit hindi ka magpapakatotoo? Safe na tayo dahil sinagot tayo ni Jesus. Amen? Alam niyo po, ang kobra na wala ng kamandag, di nakakamatay. Pero pag may sakit ka sa puso, yung takot sa kobra ang nagpumatay sa iyo. Ano ibig sabihin? Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Pero huwag kang maglaro sa kasalanan. Hindi lisensya yan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya kayo masaya na? May kobra. Ano ngayon? Nasipsip na ni Jesus ang kamandag niyan. Siya na yung umako. Praise the Lord! Alam mo na maintindihan ko yan? Ako'y galak na galak. Yung kasalanan ko, ikaniinimdim ko kasi may Holy Spirit ako. Pero comfort ako dahil alam ko ako'y pinatawad ni Jesus. Klaro. Doon sa mga tulog, gising na. Amen? Amen. Nakalampas na tayo na ikatlong kalwalhatian. Maliwanag ko ba? Ano po ang ganda ng ating pag-aaral? Hindi ho ito kung saan-saan mahal. May pagtatanggol mo pa ang pananampalataya mo. Lalo doon sa bumabanat sa osas. May pagtatanggol mo yan. At yun naman ang tinatrabaho ko sa biyaya ng Diyos. Bakit? Nakikinig sadya ako na yan. Para may pagtanggol ko kayo. Kaya ako naman sa inyo, makinig na lang kayo. Are you with me? Amen ba? Tayo pang manalangin. Panginoon Diyos,